Maligayang bati sa inyong lahat. Ngayong araw ay may panibagong kwento ako na ihahandog sa inyo na siguradong kaaaliwan at kapupulutan ninyo ng aral. Kaya naman, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, ay pindutin mo na ang subscribe button pati na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong kwento na i-upload. Kung handa ka na, halina't makinig. Ang pamagat ng ating kwento sa araw na ito ay, ang mahiwagang singsing ni Lila. Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian, may isang babaeng nagngangalang Lila. Si Lila ay isang mabait, masipag at mapagmahal na batang babae. Siya ay lumaki sa isang munting bahay kasama ang kanyang lolo at lola, na kilala sa buong kaharian dahil sa kanilang kahanga-hangang kasanayan sa pagsusulat ng mga tanyag na kwento. Sa kanyang paglaki, itinuro ng kanyang lolo at lola ang halaga ng pagsusuri at pagsalaysay ng mga kwento. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsasanay sa pagsusulat, nararamdaman ni Lila na may kulang sa kanyang buhay. Nahihirapan siyang makaisip ng kanyang sariling mga kwento na magbibigay sigla sa mga tao sa kaharian. Isang araw, habang siya'y naglalakad sa gubat, natagpuan niya ang isang lihim na kagubatan na hindi pa niya nararating noon. Tinungo niya ito at sa malalim na kagubatan, natagpuan niya ang isang nakakabighani at makulay na hardin. Doon, sa gitna ng mga bulaklak at puno, may isang mahiwagang singsing na nakasabit sa puno ng rosa. Wow! Ito ang pinakamagandang singsing na nakita ko sa buong buhay ko, bulalas ni Lila sa kanyang sarili. Agad niyang kinuha ang singsing at isinuot ito sa kanyang daliri. Ngunit bigla, may kakaibang enerhiya na bumalot sa kanyang katawan. Lumitaw ang mga letra at simbolo sa paligid ng singsing, ngunit hindi niya ito mabasa. Naantig ang kanyang puso at alam niyang ito ay may kaugnayan sa kanyang pagiging manunulat. Bumalik si Lila sa kanilang bahay at dala ang singsing. Inipon niya ang lakas ng loob na tuklasin ang lihim nito. Mula noon, nagsimula siyang makakita ng mga makulay na imay at makabuluhang kwento sa mga pangarap niya. Bawat pagtulog niya ay parang paglalakbay sa iba't ibang mundo na puno ng kakaibang mga karakter at pangyayari. Sa paglipas ng mga araw at gabi, natutunan ni Lila na gamitin ang mahiwagang singsing upang lalong mapabuti ang kanyang pagsusulat. Nagiging inspirasyon ito para sa kanya upang masulat ang mga kwento na magdadala ng ligaya at aral sa mga tao. Napansin ng mga tao sa kaharian ang kakaibang galing ni Lila sa pagsusulat, at siya'y naging isang kilalang manunulat sa buong kaharian. Ngunit isang araw, nagkaroon ng malupit na bagyo sa kaharian. Ang buong kaharian ay naguluhan at nanganganib. Sinikap ni Lila na gamitin ang mahiwagang singsing upang magbigay liwanag at lakas sa mga tao. Binilisan niya ang pagsusulat at bumuo ng kwento tungkol sa pagtutulungan ng lahat para malampasan ang krisis. Binasa niya ito sa harap ng mga tao, at ang mga salita ay nagkaroon ng kapangyarihan. Dahil sa kanyang kwento, nagkaisa ang mga tao sa kaharian. Nagtulungan sila at nagsama-sama upang malampasan ang bagyong nagdadala ng panganib. Sa wakas, matagumpay nilang nalampasan ang unos. Pagkatapos ng pagkakaligtas, naging mas kilala pa si Lila sa buong kaharian. Ngunit naisip niyang ibalik ang mahiwagang singsing sa kagubatan dahil sa tingin niya, ito ay nararapat lamang na nasa kanyang tamang puok. Sa pagbalik niya sa lihim na kagubatan, inalis niya ang singsing at ibinalik ito sa puno ng rosa. Bilang pasasalamat, ang puno ay nagbigay sa kanya ng isang munting halik ng pagpapala. Noong araw, ang mahiwagang singsing na ito ay nagbigay sa iyo ng kapangyarihan na maging isang mahusay na manunulat, sabi ng puno. Ngunit ngayon, ito ay magiging simbolo ng iyong kabutihan at pagmamahal sa kaharian. Sa wakas, si Lila ay nagbalik sa kanyang bahay.
May kasamang mas maraming kwento at aral na nakuha mula sa kanyang karanasan. Ipinamahagi niya ang mga kwentong ito sa buong kaharian, at ang kanyang mga kwento ay nagdala ng inspirasyon at pag-asa sa lahat ng tao. Ang mahiwagang singsing ni Lila ay naging tanda ng kanyang pagmamahal sa pagsusulat at pagmamahal sa kanyang kaharian. Ipinakita nito na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa puso, at ang paggamit nito para sa kabutihan ay nagbibigay kahulugan sa buhay. Nasiyahan ka ba sa iyong napakinggan na kwento? Please comment below kung meron kang nais na konsepto na maaari nating gawa ng kwento. Hanggang sa muli, paalam mga kaibigan.